Tahimik na tahimik ang silid ng korte habang pumasok si Munting Lisa Santos, 5 taong gulang pa lamang, sa pamamagitan ng matataas na pintuang kahoy. Mahigpit ang hawak niya sa tali ni Rex, isang malaking German Shepherd na may mahabang pilat sa tagiliran. Lahat ng tao sa silid ay napalingon habang dahan-dahan siyang lumakad papunta sa witness stand. Maingat ang kanyang mga hakbang, ngunit may lakas sa paraan ng kanyang paggalaw. Sa upuan ng hukom, si Judge Roberto Romero ay yumuko ng bahagya. Ang mga mata niyang sanay ay nakatuon sa bata. Alam niyang mabigat ang dalang responsibilidad ni Lisa, nakasalalay sa kanya ang buong kaso. Si Lisa ang tanging nakakita sa tangkang pagdukot at ang kanyang salaysay ay maaaring magkulong sa isang mapanganib na lalaki habang buhay. Ngunit may isang matinding problema, hindi pa nakapagsalita si Lisa mula noong araw ng insidente. Sa mesa ng depensa, nakaupo si Ricardo Suarez. Kalma ang mukha niya, halos mayabang ang dating. Sa edad na 45, isa siyang software engineer at mukhang karaniwang tao. Inaresto siya matapos sabihing nakita siyang tinangkang dukutin si Lisa, ngunit malakas ang kanyang depensa. Walang DNA, walang pag-amin, at ang pangunahing saksi ay ayaw magsalita. Plano ng kanyang abogado na gamitin ang katahimikan ni Lisa bilang patunay na hindi siya mapagkakatiwalaan. Pero may hindi inaasahang nangyari. Habang nakaupo si Lisa sa witness stand, nagtama ang kanyang mga mata at ni Suarez. Mabilis at banayad ang kanyang kamay na gumawa ng isang galaw, isang tahimik na senyas na natutunan niya sa therapy. Napakaliit ng kilos na yon para mapansin ng karamihan. Ngunit may dalawang nakapansin, si Rex at si Judge Romero. Mabilis ang naging reaksyon ni Rex. Nang makita ang kilos ng kamay ni Lisa, biglang nanigas ang kanyang katawan. Tumayo ang kanyang mga tainga, kumunot ang kanyang mga kalamnan, at isang malalim na ungol ang nanggaling sa kanyang dibdib. Nakatitig siya kay Suarez ng mariin. Hindi ito simpleng reaksyon ng therapy dog sa stress. Iba ito, ang ungol ay puno ng pagkilala ng babala. Ramdam ito ng lahat sa silid. May umalingaw-ngaw na bulungan habang nagtataka ang mga tao kung ano ang naramdaman ng aso. Malinaw, may alam si Rex. Malakas na ipinalo ni Judge Romero ang kanyang martilyo. Umalingaw-ngaw ito sa buong silid na parang putok. Recess ng 15 minuto, anunsyo niya, mas may diin kaysa dati. Napatingin sa kanya si Prosecutor Evelyn Collins, litong-lito, ngunit hindi siya pinansin ng hukom. Nakatingin lang siya kay Lisa na mahigpit na nakakapit kay Rex na tila ito lang ang kanyang ligtas na lugar. May mahalagang nangyari at kailangan niyang maunawaan yon bago ipagpatuloy ang paglilitis. Habang unti-unting nauubos ang tao sa korte, nanatiling nakaupo si Judge Romero, malalim ang iniisip. Sa dami ng taon niya sa serbisyo, ngayon lang siya nakakita ng asong ganoon ang reaksyon. Ano ang nakita ni Rex kay Suarez at ano ang kahulugan nito sa kaso? Sa labas ng silid, nakaupo si Lisa sa tabi ni Rex, mahigpit ang hawak sa balahibo nito. Nakaluhod sa tabi niya ang ina niyang si Sara Santos. Hinahawi ang kulot na buhok ni Lisa mula sa kanyang mukha gamit ang nanginginig na kamay. Ayos ka lang, anak? Mahinang bulong niya, wala pa ring sinabi si Lisa. Hindi na kailangan. Lalong humigpit ang kapit niya kay Rex habang idinidikit ang sarili sa tagiliran nito. Ilang talampakan lang ang layo, tahimik na nagmamasid si Jack Monroe, ang lead investigator. Isa siyang veteranong ahente ng FBI na sanay umasa sa instinct at sa ngayon sumisigaw ang pakiramdam niya. May malaking ang nagbago, lumapit siya kay Judge Romero at mahinang nagsalita. Nakilala ng aso si Suarez, isusugal ko ang badge ko. Malalim ang hininga ni Romero, matalas ang mga mata. Kailangan nating alamin kung saan at paano.
Sa pribadong silid ng depensa, nakaupo si Ricardo Suarez sa tapat ng kanyang abogado, si Michael Graves. Nang sila'y nag-iisa na, nawala ang kumpiyansang ekspresyon ni Suarez na palitan ng malamig at madilim na anyo. Kinakabahan siyang pinaglalaruan ang daliri sa ibabaw ng mesa habang paulit-ulit na binabalik sa isip ang nangyari sa korte. Hindi nagsalita ang bata, pero ang aso, oo. Alam niya, bulong niya. Napatingin si Graves. Anong sabi mo? Pinilit ngumiti si Suarez. Wala, sagot niya. Pero sa loob-loob niya, lumalalim ang takot. Hindi niya inakalang magiging hadlang ang aso. Ngayon lang niya napagtanto, pwedeng sirain ni Rex ang lahat. Habang papalapit ang pagtatapos ng recess, inayos ni Judge Romero ang kanyang robe at humugot ng malalim na hininga. Hindi siya naniniwala sa mga pagkakataon lang. Pakiramdam niya si Rex ang nagbigay ng pinakamahalagang pahiwatig sa buong paglilitis. Panahon na para hukayin pa. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kaso, naramdaman ng hukom ang pag-ikot ng sitwasyon. Bago pa mangyari ang lahat ng ito, bago ang korte, bago ang tangkang pagdukot, si Lisa Santos ay isang masigla at madaldal na bata. Sa edad na 5, palagi siyang masaya, mahilig magkwento at hindi nauubusan ng imahinasyon. Nangungusap ang kanyang malalaking asul na mata at paborito niya ang mga stuffed toys, kwento ng engkantada at ang pakikinig sa ina niyang magbasa ng bedtime stories gamit ang mga nakakatawang boses. Hindi pa niya nararanasan ng tunay na takot hanggang sa araw na iyon. Isang perpektong hapon ng tagsibol, amoy ng bulaklak ang hangin at ginintuan ng araw ang likod bahay. Mula sa bintana ng kusina, nakangiting pinapanood ni Sara Santos ang anak niyang si Lisa habang umiikot sa suot niyang pink na bestida. Parang isang munting balerina, inaasahan niyang darating si David, ang kanyang asawa, mamayang gabi at nag-iisip pa siya kung magsisimula na ba ng hapunan. Lahat ay tila normal, ligtas. Hanggang sa tumunog ang telepono, 3:42. Tumawag ang kapatid niya mula sa ibang estado. Pumasok siya saglit para sagutin iyon. Balak niya ay 1 minuto lang. Nawala siya ng 4 na minuto. Pagbalik niya, bukas na ang gate ng hardin. Parang binuhusan siya ng yelo. Napatigil ang kanyang paghinga habang mabilis na sinipat ang paligid. Nandoon pa rin si Lisa, pero hindi na siya nag-iisa. May isang itim na van sa tapat ng bahay, bahagyang bukas. Ang pintuang gilid. May lalaking nakaluhod sa tabi ni Lisa. Nakangiti sa paraang nagpatindig ng balahibo ni Sara. May mga tuta ako sa van, wika ng lalaki, malambing at mapaniwalaing boses. Mga espesyal, kailangan nila ng batang mag-aalaga. Gusto mong makita? Parang tumigil ang oras. Kumilos si Sara ayon sa instinct bago pa man gumana ang kanyang utak. Sumigaw siya, "Lisa!" Lumingon ang lalaki, nawala ang ngiti, napalitan ng isang matalim at mapanganib na tingin. Hinawakan niya ang braso ni Lisa. Hindi sumigaw si Lisa, hindi tumakbo. Nakatayo lang siya roon, nanlalaki ang mga mata, tila binato ng isang takot na masyadong malaki para sa isang batang tulad niya. Sa kabila ng kalye, naglalakad si Martha Jenkins kasama ang kanyang maliit na terrier nang mangyari ang lahat. Isa siyang retiradong nurse na may matalas na mata at mas matibay na loob. Agad niyang nakita ang pangyayari. Ang kanyang tinig may edad man ngunit matatag ay umalingaw-ngaw sa hangin. "Hoy! Lumayo ka sa batang yan!" Napatigil ang lalaki. Sa isang iglap, lumuwag ang pagkakahawak niya kay Lisa. Sapat na ang sandaling iyon. Nabawi ni Lisa ang kanyang braso at tumakbo ng buong lakas patungo sa mga bisig ng kanyang ina. Niyakap siya ni Sara ng mahigpit habang umarangkada ang makina ng van. Kumalabog ang mga gulong, nag-iwan ng mahabang itim na guhit sa kalsada habang mabilis itong tumakas. Mahigpit na yakap ni Sara kay Lisa, halos hindi siya makahinga sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi umiyak si Lisa. Hindi siya sumigaw. Ibinaba lamang niya ang kanyang mukha sa balikat ng ina
at nanginig. Dumating ang pulisya makalipas lamang ang ilang minuto. Isa sa mga unang naroon ay si Detective Jack Monroe, isang veterano mula sa FBI Child Abduction Task Force. Ang kanyang buhok na may puti at matalim na tingin ay kwento ng mga taong matagal na niyang hinahabol mula sa dilim. Masyado na siyang maraming nakitang ganitong kaso. Kompleto ang pattern, sabi ni Jack Monroe habang binubuklat ang isang lumang notebook. 4 na bata ang nawawala nitong nakaraang taon at kalahati, lahat nilapitan malapit sa bahay gamit ang pangakong may tuta. Ang kanyang partner, si Agent Lisa Grant, ay lumuhod sa tabi ni Lisa at mahina ang tinig. "Hi, sweetheart. Naalala mo ba kung ano ang itsura ng lalaki?" Hindi sumagot si Lisa. Maingat na hinawi ni Sarah ang buhok ng anak niya, nanginginig ang mga kamay. "Ayos lang, anak. Ligtas ka na ngayon. Pwede mo bang ikwento sa mabait na ate kung ano ang hitsura ng lalaki?" Pero yumakap lang si Lisa sa ina. Walang imik, walang galaw, nawala na ang kanyang boses, na tila ikinulong sa kailaliman ng kanyang isipan. Hindi siya nagsalita kahit isang salita mula nang buhatin ko siya, bulong ni Sarah, halos mabasag ang boses sa pag-aalala. Ayaw na niyang magsalita. Tumingin si Agent Grant kay Monroe. "Selective mutism," mahinang sabi niya. "Karaniwang reaksyon ito sa matinding trauma." Humugot ng mahabang buntong hininga si Monroe at pinisil ang sentido. Kung wala tayong description mula sa kanya, halos wala tayong hawak. Malabo lang na itsura at isang itim na van, pwede itong kahit sino. Bigla namang lumapit si Martha Jenkins. "Nakita ko ang plate," anya ng matatag. "Hindi ko nakuha lahat, pero malinaw ang unang 3 letra, YKZ. Napatayo si Monroe. Makakatulong siyan, magandang simula. Samantala, mahigpit pa ring yakap ni Sarah si Lisa, isang bagyong puno ng panghihina at takot ang bumalot sa kanyang dibdib. Ang dati masigla at matapang na anak ay naging tahimik, parang pinutol sa mundo. At sa mga sumunod na araw, lalo lang itong lumala. Hindi na naglaro si Lisa, hindi na siya nagguhit, ayaw na niyang lumabas ng bahay at napapatalon sa bawat dumadaang kotse sa labas ng bintana. Hindi rin siya makatulog ng maayos, puno ng bangungot na hindi niya maisigaw. Nagpapaling-paling siya sa kama, habol ang hininga sa katahimikan ng gabi, habang nanonood ang mga magulang niyang walang magawa kundi ang umiyak. Sinubukan ni Sarah at David ang lahat para maibalik si Lisa. Mga paboritong kwento, pagkain, pati ang stuffed bunny na dati ay hindi niya bitawan. Wala. Paunti-unti, tila nawawala na ang anak nila. Isang tahimik na gabi, magkasalubong ang tingin ni Sarah at David sa mesa. Maputla si Sarah mula sa puyat. May iminungkahi ang therapist, mahina niyang sabi. "Support animal, therapy dog." Ipinatong ni David ang isang kamay sa noo. "Sa tingin mo makakatulong?" "Hindi ko alam," mahinang sagot ni Sarah, "pero susubukan ko lahat." Hindi nila alam kung gaano kahalaga ang magiging desisyon na yon, dahil kahit na nawala ang boses ni Lisa, may isang nilalang pa ring makakaintindi sa kanya at ang pangalan niya ay Rex. Sa loob ng Animal Rehabilitation Center ni Dr. Laura Bennett, amoy ng disinfectant at balahibo ang humahalo sa hangin. Tahimik ang paligid maliban sa tiktak ng orasan at banayad na kaluskos ng mga paa sa tiles. Malapit sa bintana, may malaking orthopedic bed na may nakahigang tahimik na anyo, isang German Shepherd na alerto ang mga mata. Ito si Rex. Dati si Rex ay isa sa pinakamagaling na K9 officer sa lungsod. Matalino, matapang at maaasahan, sanay sa mga panganib at laging handang kumilos. Pero ngayon, bakas sa katawan niya ang mga pilat, lalo na ang isang malalim at magaspang na sugat sa tagiliran, paalala ng gabing nagtapos ang kanyang karera. 3 taon na ang nakalipas sa isang misyon ng pagsagip sa batang dinukot, sumugod si Rex sa armadong suspek na tataga
sa isang pulis. Sinugatan siya ng kutsilyo sa tagiliran. Kahit sugatan, nadakip pa rin niya ang lalaki. Pero hindi na gumaling ng buo ang sugat at naapektuhan ang kanyang kilos. Dahil sa kakulangan sa pondo, kinailangang iretiro siya ng departamento. Mas masaklap pa, isinama siya sa listahan para sa euthanasia. Hindi na raw siya kayang magserbisyo, ngunit tumutol si Dr. Laura Bennett. Matagal na siyang nagpapatakbo ng therapy animal program para tumulong sa mga taong dumaan sa trauma, lalo na ang mga bata. Nang marinig niya ang tungkol kay Rex, pinaglaban niya itong ampunin. Naniniwala siyang may layunin pa ang tapang at katapatan ni Rex. At ngayon, malalaman na niya kung tama ang kanyang paniniwala. Sa kanyang opisina, kinakabahang nakaupo si Sarah sa isang silya. Mahigpit ang hawak sa laylayan ng kanyang palda. Sa likod niya, dahan-dahang sumisilip si Lisa, kalahating nakatago sa kanyang ina. 2 linggo na mula ng insidente at wala pa ring salitang lumalabas sa bibig ni Lisa. Hindi rin siya natulungan ng therapy. Lumuhod si Laura sa harap ni Lisa at mahinang nagsalita. "Hi Lisa, ako si Laura. Kasama ko ang mga espesyal na aso, mga asong tumutulong sa mga batang dumaan sa nakakatakot na karanasan." Hindi sumagot si Lisa. Dumapo ang kanyang mga matang berde sa asong ilang talampakan lang ang layo. Hindi gumalaw si Rex. Tahimik lang siyang nagmamasid, alerto, ngunit kalmado. Malakas ang kanyang presensya, pero hindi nakakatakot. Naghihintay siya, matiyaga, matatag at handa. "Gusto mo ba siyang makilala?" Mahinang tanong ni Laura. Hindi sumagot si Lisa, ngunit hindi rin siya umiwas. At para sa kanila, malaking hakbang na iyon. Marahang hinaplos ni Sarah ang buhok ng anak niya. "Mabait siyang aso, anak. Dati siyang police dog, gaya ng mga kwento sa mga bedtime story mo." Nagbigay si Laura ng mahinang senyas gamit ang kamay kay Rex at malinaw na nagsalita, "Stay." Hindi gumalaw si Rex ni isang pulgada. Humarap muli si Laura kay Lisa, mainit pa rin at matiisin ang tinig. "Hindi mo kailangang lumapit kung hindi ka pa handa. Maghihintay lang si Rex dyan. Pero kung gusto mo siyang makilala, iabot mo lang ang kamay mo at lalapit siya sa'yo." Matagal na hindi gumalaw si Lisa, parang nagyelong nakatayo. Pero unti-unti, hakbang sa bawat paghinga, lumabas siya mula sa likod ng ina. Inangat niya ang maliit na braso, nanginginig pero may layunin. Iniunat niya ang kanyang kamay, nanatiling hindi gumagalaw si Rex, naghihintay ng senyas. Tumango si Laura ng bahagya, sapat na iyon para sa kanya. Yumuko si Rex at dahan-dahang lumapit, isang hakbang, isa pa, hanggang sa ang hininga niya'y dumampi sa kamay ni Lisa. May nagbago. Kumilos ang mga daliri ni Lisa at marahang hinaplos ang makapal na balahibo ni Rex. Nabuo ang isang koneksyon, tahimik pero makapangyarihan. Napasinghap si Sarah, mabilis na tinakpan ng bibig. Ito ang unang pagkakataong si Lisa ay umabot o lumapit sa kahit sino o kahit ano mula nang mangyari ang insidente. Namuo ang luha sa kanyang mga mata habang bumulong, "Anak." Lalong humigpit ang kapit ng munting kamay ni Lisa sa balahibo ni Rex. Parang siya lang ang natitirang matibay sa mundong biglang naging malaki, nakakatakot at hindi mapagkakatiwalaan. Ngumiti si Laura ng banayad. "Ang galing mo, Lisa. Gusto ka ni Rex." Hindi sumagot si Lisa pero hindi rin siya bumitaw. Sa mga araw at linggong sumunod, lalong tumibay ang ugnayan nila. Sa bahay, madalas umupo si Lisa sa tabi ni Rex ng maraming oras. Pinapadaan ang daliri sa pilat sa tagiliran nito kapag dumarating ang bangungot at ginigising siya sa gitna ng gabi. Ang tibok ng puso ni Rex at ang presensya nitong payapa ang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Hindi pa rin siya nagsasalita pero nagsimula na siyang muling gumuhit. Ang kanyang mga iginuhit na krayola ay nagsalaysay ng tahimik na kwento, mga larawan ng isang batang babae at isang aso na magkatabing nakatayo, binabantayan ng isa't isa laban sa mga anino sa paligid.
Hanggang sa isang hapon, habang nakaupo si Lisa sa sahig ng opisina ni Laura, pinanood niya si Rex na gumagawa ng simpleng trick at may nangyaring hindi inaasahan. "Good boy," mahinang sabi ni Lisa. Napakahinang mga salita, halos akala ni Sarah ay imahinasyon lang. Ngunit nang tumingin siya, nakita niya si Lisa na nakatingin kay Rex, bahagyang nakabuka ang mga labi, parang siya mismo ay nagulat sa lumabas sa kanyang bibig. Namuo ang luha sa mga mata ni Sarah. Hindi man marami, pero ito ay simula, pag-asa. Dahan-dahang hinawakan ni Laura ang braso ni Sarah. May tiwala siya sa kanya, malambing niyang sabi, at kadalasan ang tiwala ang unang hakbang para mahanap ulit ang iyong boses. Pinisil ni Sarah ang kamay ni Laura, tumango. "Susundan namin kung saan man kami dalhin ng tiwalang iyan." Hindi pa nila alam kung saan talaga ito hahantong, sa isang courtroom kung saan ang isang batang tahimik at isang dating sugatang aso ang magbubunyag ng katotohanan. Puno ng tensyon ang courtroom, parang makapal na ulap sa hangin. Puno ang galeriya, mga mamamahayag, pamilya, legal experts. Lahat naroon sa isa sa mga pinakaabanting kaso sa kasaysayan ng bayan. Sa gitna sa mesa ng depensa, nakaupo si Ricardo Suarez. Hindi mabasa ang kanyang mukha. Sa kabila ng mabigat na kaso laban sa kanya, nakakatakot ang kanyang kalmadong kilos. Ang kanyang mga daliring dahan-dahang tumutuktok sa ibabaw ng mesa. Kasama ang kanyang ina, maigpit na hawak ni Lisa ang tali ni Rex. Ang maliliit niyang daliri ay nakapulupot sa tela, parang iyon lang ang nagsisilbing tali niya sa katinuan. Nakaupo si Rex sa tabi niya, mga matang nakatuon kay Suarez, alerto at hindi kumikilos. Paminsan-minsan, gumagalaw ang kanyang ilong, tila may naamoy na pamilyar, pero hindi niya mawari kung ano. "All rise," tawag ng bailiff, at sabay-sabay na tumayo ang buong korte habang pumasok si Judge Roberto Romero. Umagos sa likod niya ang kanyang robe habang naupo siya. Sinusuyod ng tingin ang buong silid. Saglit na napahinto ang kanyang mga mata kina Lisa at Rex. Naaprubahan na ng hukom ang presensya ng aso sa korte, isang desisyong naging kontrobersyal para sa ilan. "Bago tayo magsimula sa opening remarks," sabi ni Judge Romero, mahinahon ngunit may autoridad ang boses, "makikinig muna tayo sa argumento tungkol sa papel ng therapy animal sa paglilitis na ito." Tumayo si Michael Graves, abogado ng depensa, at inayos ang kanyang kurbata. Makatwiran at profesional ang kanyang tono. "Your Honor, nauunawaan namin ang emosyonal na pangangailangan ng saksi, ngunit ang presensya ng isang malaking aso sa loob ng courtroom ay maaaring magdulot ng bias sa damdamin. Maaaring makaapekto ito sa opinyon ng hurado laban sa aking kliyente. Iginagalang naming hinihiling na alisin ang aso habang tumitestigo ang bata." Agad tumayo si Evelyn Collins, ang lead prosecutor. "Your Honor, si Lisa Santos ay isang 5 taong gulang na nakaligtas sa trauma at dumaranas ng selective mutism dahil sa insidenteng ito. Hindi narito si Rex para sa drama o simpatiya. Siya ay medical support niya. Kung wala siya, hindi makakalahok si Lisa sa paglilitis nang hindi nadaranas ng matinding emotional na stress." Umupo si Judge Romero sa kanyang upuan, walang anumang ekspresyon sa mukha. "Na-review ko na ang mga ulat mula sa child psychologist at animal behavior specialist," mahinahon niyang sabi. "Mananatili ang aso." Nagkaroon ng mahinang bulungan sa loob ng courtroom. Ang ilan ay tumango bilang pagsang-ayon, ang iba naman ay tahimik na nagreklamo. Mahigpit ang pagkakakuyom ng labi ni Michael Graves. Halatang hindi sang-ayon, ngunit alam niyang hindi na dapat ipilit pa. Tahimik siyang bumalik sa kanyang upuan at saglit na tumingin kay Ricardo Suarez. Wala pa ring galaw si Suarez, blangko ang mukha. Nakakabahala ang kanyang katahimikan.
Dahil dito, nagpatuloy ang paglilitis. Sinimulan ng prosekusyon ang paglatag ng kanilang kaso, isang nakakakilabot na timeline ng mga kilos ni Ricardo Suarez, taon ng manipulasyon, panlilinlang at mapang-abusong gawi na nanatiling hindi napapansin hanggang ngayon. Isa-isang tumestigo ang mga saksi. Isa sa kanila si Martha Jenkins, ang matandang kapitbahay na nakasaksi sa lahat. Nanginginig ang kanyang tinig habang ikinukwento ang nakita. Isang lalaking sinusubukang akitin ang isang bata papasok sa van. Pagkatapos ay biglang hinawakan ito bago tumakas. Tahimik lang si Lisa sa buong salaysay. Ang liit-liit niyang tingnan sa witness box, parang nalunod sa malaking kahoy na upuan. Paminsan-minsan ay humihigpit ang hawak niya sa tali ni Rex, pero hindi niya ito binitawan. Sa tuwing siya'y tila natataranta, tumitingin siya kay Rex. Hindi kumikilos si Rex, hindi nagpapanik. Ang kanyang presensya ang nagsisilbing lakas ni Lisa. Dumating ang sandali, panahon na para tumestigo si Lisa. Bumagsak ang katahimikan sa courtroom habang dahan-dahang inalalayan si Lisa patungo sa witness stand. Kasama niya si Sarah na hindi inaalis ang tingin sa anak. Tinulungan niyang umupo si Lisa. Pagkatapos ay umatras, halatang pinipigilan ang sarili, gustong yakapin ang anak at dalhin ito palayo sa lahat ng ito. Lumapit si Evelyn Collins sa harap ng bench, malumanay ang boses. "Hi Lisa," bati niya may nangiti ng pag-unawa. "Alam kong nakakatakot ito minsan, pero tandaan mo, hindi ka kailangang magsalita kung ayaw mo, pwede kang tumango o umiling lang, at kung gusto mong magpahinga, sabihin mo lang ha." Hindi tumingin si Lisa sa kanya. Nakatitig lang siya sa mesa, sa harap niya, mabilis at mababaw ang paghinga. Nararamdaman ang takot niya, kaya dahan-dahang idinikit ni Rex ang katawan sa binti niya. Inabot ni Lisa ang kanyang balahibo at mahigpit na hinawakan kahit hindi siya tumitingin. At dahan-dahan tumango siya. "Mabuti," sabi ni Evelyn, mahinahon pa rin. "Lisa, naaalala mo ba kung sino ang nasa likod bahay niyo nung araw na yon?" Nag-alinlangan si Lisa. Hindi niya iniangat ang ulo, pero makalipas ang ilang segundo, dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang kamay at itinuro si Ricardo Suarez. Walang reaksyon sa mukha ni Suarez, pero may bahagyang pagbago sa kanyang katawan. Kumislot ang mga mata. Kumunot ang kanyang panga, kaunti lang pero kapansin-pansin. Biglang tumayo si Graves. "Objection, Your Honor. Ipinakita sa saksi ang mga larawan ng aking kliyente bago ang paglilitis. Hindi maaasahan ang kanyang pagkilala." Itinaas ni Judge Romero ang kamay. Overruled, ang hurado ang magpapasya kung gaano kapanipaniwala ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpatuloy si Evelyn. "Lisa, may sinabi ba ang lalaking iyon sa'yo noon?" Hindi sumagot si Lisa, pero muling gumalaw ang kanyang kamay, bahagya lamang, ang parehong tahimik na senyas na ginagamit niya sa therapy, ang parehong galaw na natutunan ni Rex. At agad tumugon si Rex. Tumayo ang kanyang mga tainga, nanigas ang mga kalamnan, isang malalim at mahinang unggol ang lumabas sa kanyang dibdib, hindi agresibo pero malinaw, isang tanda ng pagkilala. Napahinto ang buong courtroom. Maging si Judge Romero ay yumuko, kunot noo. Parang humigpit ang hangin sa paligid habang umaling-awngaw ang mga bulungan mula sa mga manonood. Muling tumayo si Graves, mas malakas ang boses. "Objection, Your Honor. Isa itong palabas, emosyonal na manipulasyon lamang." Ngunit hindi siya pinansin ni Judge Romero. Ang tingin niya ay nakatuon kay Rex. Hindi pa rin gumagalaw ang aso mula nang umungol, pero ang mga mata nito ay nakatutok kay Suarez. Matalas, hindi kumukurap. Parang may alam siya na hindi alam ng iba. Ito rin ang eksaktong nangyari nung una nilang makita si Suarez sa korte. At ngayon, hindi na ito matatawag na pagkakataon lang. Humarap si Romero sa prosekusyon. "Miss Collins," anya, banayad ngunit mabigat ang tinig. "Ang aso bang ito ay kailanman nagkaroon ng kontak sa akusado bago ngayon?"
Nag-alinlangan si Evelyn. Sa pagkakaalam ko po, wala, Your Honor. Tumingin si Romero sa depensa. Ginoong Suarez, nakasalubong mo na ba ang asong ito dati? Sa unang pagkakataon, nayanig si Suarez. Ang kanyang mga kamay na dati kalmadong tumutuktok sa mesa ay biglang napanakip. Naging kamao, walang salitang lumabas sa kanya. Sa kabilang dulo ng silid, nanlaki ang mga mata ni Evelyn. Bumulong siya sa kanyang co-counsel. Ilang saglit pa, may isang miyembro ng prosecution team ang dali-daling lumabas ng courtroom. Umirap si Graves. Anong nangyayari dito? Singhal niya. Tumayo si Evelyn, kalmado pero hindi mabasa ang muka. Your Honor, hinihiling ko po ang maikling recess. Maaring may bagong ebidensyang lumitaw. Tinitigan siya ni Romero tapos tumango. Court is in recess for 15 minutes. Habang lumalabas ang mga tao sa silid, lalong lumalakas ang bulong-bulungan. Nakilala ba ni Rex si Suarez? Kung oo, paano? At saan? Hindi matanggal sa isipan ni Romero ang pakiramdam na ang mga sagot sa mga tanong na ito ang babaligtad sa buong kaso. Dahil habang hindi pa makapagsalita si Lisa ng buo, parang sabog pa rin ang katotohanan. Pero ngayon, maaring hawak ng German Shepherd ang nawawalang piraso. Kinabukasan, malamig at maliwanag, bumalik ang prosecution sa korte na may dalang bagong mosyon. Maayos ang postura ni Evelyn Collins habang hinarap ang hukom. Your Honor, humihiling po kami na maipresenta ang bagong forensic evidence. Natuon ang atensyon ng buong courtroom habang ipinapaliwanag niya ang ebidensya. May natagpo ang mga sample ng lupa sa loob ng van ni Ricardo Suarez. Nang suriin ito, tumugma ito sa lupa sa paligid ng isang lumang inabandonang kubo sa kagubatan sa Hilaga. Tumango si Detective Jack Monroe, nakatayo sa tabi ni Evelyn, mabigat ang ekspresyon. Nakita na niya ang ganitong pattern dati at may mabigat na kutob siya kung ano ang matutuklasan nila doon. Your Honor, sabi ni Evelyn Collins habang humaharap kay Judge Romero, hinihiling po naming bigyan kami ng 24 na oras na recess upang imbestigahan ang isang critical na lead. Naniniwala po kami na ang bagong ebidensyang ito ang maaaring maging susi sa pagsasara ng kaso ng tuluyan. Mabilis tumutol si Michael Graves. Your Honor, malinaw na taktika lang ito para sa delay. Ang kliyente ko ay sumailalim na sa napakaraming oras ng interogasyon. Walang direktang ebidensya na naguugnay sa kanya sa kubong iyon. Mga sample lang ng lupa, pawang sirkumstansyal. Mataman siyang tiningnan ni Judge Romero. Motion granted, matatag niyang sinabi. May 24 na oras ang prosekusyon. Ang paglilitis ay pansamantalang ititigil. Sa pagtama ng martilyo na puno ng bulong-bulungan ng courtroom, sa labas, mabilis na kumilos si Detective Jack Monroe at ang kanyang team. Isinama rin nila si Rex, ang matapat na kasama ni Lisa. Hindi nila maaaring balewalain ang mga naunang reaksyon nito. Kung mayroong nakatago sa kubo, maaaring si Rex ang unang makaramdam nito. Bandang hapon, narating ng search team ang kubo sa gitna ng kakahuyan. Parang nakalimutan na ang lugar, napapalibutan ng matataas at animoy bulong na puno at katahimikang tila nagpapabigat sa pandinig. Makapal ang alikabok sa porch, ngunit may sariwang bakas ng paa sa likod na nagpapahiwatig ng kamakailang paggalaw. Doon biglang nag-react si Rex, tumayo ang mga taingan niya, mabilis ang paglanghap ng ilong, nakatindig siya, nakataas ang buntot, naninigas ang mga kalamnan, isang mababang ungol ang lumabas sa kanyang dibdib habang paikot-ikot siya sa harapan ng pinto. May kakaiba rito, bulong ni Monroe. Nararamdaman ni Rex. May mga baril na nakahanda, maingat na pumasok ang team sa loob ng kubo. Sa unang tingin, mukhang walang laman. Isang mesa, isang kutsyon, mga lumang dilatang pagkain sa sulok. Ngunit napansin ni Monroe ang kakaibang linya sa sahig malapit sa likod na pader. Lumuhod siya at tinapik yon. Hungkag, may nakatago sa ilalim.
Inangat nila ang mga kahoy na tabla at tumambad ang makitid na hagdang pababa sa dilim. Nagbago ang hangin, mas malamig, mas mahalumigmig. Habang bumababa sila, sinisinagan ng flashlight ang bawat hakbang. Sa ibaba, tumama ang liwanag sa isang nakapangingilabot na tanawin, mga gamit pambata, mga sirang sapatos, maalikabok na laruan at isang kupas na kulay rosas na backpack. At sa dulo ng silid, nakita nila siya. Isang batang babae hindi hihigit sa 8 taong gulang, nakakadena ngunit buhay, si Emma Romero. 6 na buwan na siyang nawawala. Maputla ang balat niya, punit at marumi ang suot. Ngunit nang makita niya ang mga pulis na puno ng luha ang kanyang pagod na mga mata. "Tulong!" bulong niya, tuyot at marupok ang tinig. Umungol si Rex, pilit lumalapit na parang nararamdaman ang sakit na pinagdaanan ng bata. Dali-daling lumapit si Monroe, binuksan ang mga kadena at marahang binuhat si Emma sa kanyang bisig. "Ligtas ka na," mahinaon niyang sinabi. "Nandito na kami." Mahigpit ang yakap ni Emma sa kanya, nanginginig. Malaya na siya, ngunit bitbit pa rin ang mga sugat ng bangungot. Pagbalik sa korte, mabilis na kumalat ang balita. Muling napuno ang courtroom habang inihahanda ni Evelyn Collins ang huling dagok laban sa depensa. Pinayagan ni Judge Romero ang pagpresenta ng bagong ebidensya, ang pagsagip kay Emma, ang pagkakatugma ng lupa, at ang hindi mapasusubali ang koneksyon sa sasakyan ni Suarez. "Mr. Suarez," matalim ang tinig ni Evelyn habang tumingin kay Ricardo, "maipapaliwanag mo ba kung bakit may batang dinukot na natagpuang nakakadena sa isang lugar na direktang may kaugnayan sa'yo?" Sa unang pagkakataon, nagpakita ng pagkabigla si Suarez. Hindi ko alam ang sinasabi niyo," pautal niyang sagot. Pero hindi umatras si Evelyn. "Natagpuan ang iyong DNA sa mga kadena na ginamit sa kanya. Ang mga bakas ng gulong sa labas ng kubo ay tumugma sa iyong sasakyan at higit sa lahat, buhay si Emma Romero. Maaari siyang tumestigo." Parang suntok sa sikmura ang mga salitang iyon, isang buhay na saksi, isang tinig na maaaring wasakin ang buong depensa niya. Nabura ang composure ni Suarez, kumapit siya sa gilid ng mesa, pawis ang noo. Yumuko ang kanyang abogado at nagbulong ng mabilis, at bigla nangyari ito. Si Rex na tahimik na nakahiga sa tabi ni Lisa, biglang tumayo. Tumindig ang mga tainga. Tumayo ang balahibo sa kanyang likod. Isang malalim, mabigat na ungol ang lumabas sa kanyang dibdib. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Suarez. Lumapit siya, dahan-dahan, sinasadya. Napahinto ang buong silid. Hindi lang siya alerto, kinilala niya ito. Nakislot si Suarez. Lahat ay nakakita. Ang taong buong paglilitis ay kalmado, ngayoy gumuho. Lumingon siya sa kanyang abogado, nanginginig ang bulong. Pagkatapos, halos hindi marinig, nagsalita siya. "Gusto kong baguhin ang plea ko." Napuno ng hingal at gulat ang courtroom. Yumuko si Judge Romero, seryoso ang titig. "Mr. Suarez, sinasabi mo bang nais mong umamin?" Bagsak ang balikat ni Suarez. "Oo." Mabilis natapos ang paglilitis, ngunit panghabambuhay ang epekto nito. Nahatulan si Ricardo Suarez ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parole. Ang halimaw na naging multo ng maraming pamilya ay tuluyan ng nakulong. Ngunit ang mga tunay na bayani ng kasong ito ay hindi mga taong nakasuot ng uniforme o itim na robe. Sila ay isang 5 taong gulang na batang hindi sumuko at isang asong hindi tumigil sa pagprotekta sa kanya. Sa mga araw matapos ang hatol, muling nagsalita si Lisa. Hinawakan niya ang mukha ni Rex gamit ang maliliit na kamay, yumuko at mahina niyang ibinulong, "Salamat." Tahimik na umiyak ang kanyang mga magulang, alam nilang nagsisimula nang bumalik ang anak nilang nawala sa takot. At habang kumakaway ang buntot ni Rex at dahan-dahang idinikit ang kanyang nguso sa pisngi ni Lisa, malinaw ang lahat. May mga ugnayang hindi kayang sirain. Kahit sa pinakamadilim na panahon, palaging may mga nagbabantay.
Ang iba may badge, ang iba may tapang, at ang ilan may 4 na paa.